Rose POV. Nandito kami ngayon sa Casa Isabela, pag-aari ng isa kong kaibigan na si Joseph. Dito kami madalas tumambay kapag tapos na kami sa aming trabaho. Isa ako sa pinakamayaman at tanyag na negosyante dito sa Pilipinas. Sa edad ko na 25, ay marami na akong napatunayan sa aking mga magulang. Isa lang ang hindi ko sa kanila napapatunayan, ang pagiging babaero ko. Ang pamilyang Pascual ang nagmamay-ari ng oil company dito sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig pa ng mundo. Ang aking dalawang kaibigan naman ay pinamamahalaan din nila ang mga negosyo nila. Itong Casa Isabela na ito ay trip lang nung una na aking kaibigan. Pero nung lumago at naging sikat dito sa Kamaynilaan, nagkaroon pa sa ibang lugar dito pa rin sa Manila. Habang nagkakasiyahan kami ng aming kaibigan, may nakita ko na dalawang babae na sa tingin ko ay lasing na, kaya binabastos na ng ibang grupo ng kalalakihan. Nilapitan ko sila, narinig ko ang sinabi ng lasing na babae. Cyril, umuwi na tayo. Huwag na natin silang patulan mga lasing na yan. Pag-aya ng babae sa kaibigan niya. Anong hindi patulan? Pumunta lang tayo dito para magsaya, hindi para magpabastos sa mga mukhang kuhol na yan. Sagot ng Cyril. Akmang hahablutin ng lalaki ang kamay ng Cyril ay naagapan ko to. Huwag mo naman patulan pre, wala naman laban yan sa'yo. Wika ko. Ano bang pakaalam mo? Sino ka ba ha? Ikaw ba nagmamay-ari dito? Lasing na sagot ng lalaki sa akin. Dahil sa inis ko, inambahan ko to ng suntok sa nguso, sabay sikmura at sipa sa tiyan. Napahiga ang lalaki sa semento. Akmang tatayo ang lalaki para gumante, hinampas ko naman to ng bangko na sa katawan ng ilang beses. Hindi na nakapanlaban pa ang lalaki. Ang ibang lalaki naman nakagrupo nito ay hindi na nakapalag pa dahil hawak na sila ng bouncer ng kasa. Sa susunod na mabastos pa kayo ng babae dito sa bar ng kaibigan ko, hindi lang yan ang matatamo niyo sa akin. Galit na galit kong sigaw sa mga grupo ng kalalakihan. Bumaling ang tingin ko sa dalawang magkaibigan at tinanong ko kung okay lang ba sila. Okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Sa susunod na may mabastos pa sa inyo dito, tawagin niyo lamang ako. Ako nang bahala sa kanila. Tanong ko sa kanila. Salamat Kuyang Pogi, uuwi na kami. Pasasalamat nila sa akin. Anong uuwi na? Hindi pa nga ako nakakasayaw sa gitna. Mamaya na tayo umuwi. Nandito naman si Kuyang mabait. Hindi niya tayo pababayaan sa mga mukhang kuhol na yun, di ba? Lasing na sagot ni Cyril. Oo, akong bahala sa inyo. Kung ayaw mo pang umuwi, sasamahan ko na kayo dito. Doon kayo sa table ng mga kaibigan ko at ipapakilala ko na rin kayo. Pero teka, ano nga palang pangalan nyo? Para kapag pumunta kayo dito at nagkita tayo, magkakilala na tayo, di ba? Tanong ko sa kanila. Ako si Cyril Araneta at ito naman si Russell David. Pagpapakilala ng dalawa. Ako naman si Iris Pascual. Tara na dun, huwag kayo mag-alala. Mababait yung mga yun kahit mukhang kuhol. Pagbibiro ko sa dalawa. Palabiro ka pala? Natatawang wika ni Russell. Nang makarating na kami sa table ng dalawa kong kaibigan, ay pinakilala ko naman sila sa dalawang dalaga kong kasama. Cyril, Russell, silang tinutukoy kong dalawa ko pang kaibigan, sina Joseph at si Ronnie. Hi! Bati ng dalawa kong kaibigan sa dalawang dalaga at pinaupo nila to sa tabi nila. Sa susunod na pagpunta namin dito, isasama namin yung mga bago naming kaibigan sa school. Wika ni Russell. Mga estudyante pa kayo? Dude, bawal dito mga estudyante, di ba? Tanong ni Ronnie. Ha? Bawal ba dito? Hindi naman halata ng mga estudyante kami. Pero kung bawal, sige, alis na lang kami. Sagot ni Russell. Akman tatayo ang dalawa ay pinigilan ko ito. Ako nang bahala sa inyo simula ngayon. Basta, wag lang yung labagin ang Rose dito sa mga katulad yung mga estudyante. Pigil ko sa dalawa at pinagpatuloy nilang kasiyahan na kasama kami na walang nang babasto sa kanila. Hanggang magsiuwian sila. Pero lingid sa kaalaman ni Cyril na may matay nagmamasid sa kanya at ito ang kanyang pinsan na pamangkin ng kanyang stepmother na si Mary.
Kinabukasan, nagising ako na may naguhubad sa akin pang ibabang kasuotan. Hindi na kasi ako nakauwi ng mansyon namin o sa kondo ko dahil sa kalasingan ko. Biglang sumagi sa isip ko na mag-message nga pala ako sa aking sekretarya na si Raj na puntahan ako dito sa Casa Isabela. Ngayon lang siguro niya natanggap ang message ko. Nang mahubad niya lahat ng aking kasuotan, tumingin lang siya sa akin na may pangaakit. Nakatatlong rounds kami bago kami nagbihis at umalis ng kasa. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi sa mansyon ng aking magulang, nakita ko yung babae na suplada na may kasama tong dalawang babae na kapwa din niya estudyante. Pinahinto kong aking sasakyan sa gilid ng kalsada at pinagmasdan ko ang supladang babae. Pwede na rin naman, walang tapon sa kanya. Maganda siya at maputi, patangkad at magandang hubog ng kanyang pangangatawan. Ang pinakagusto ko sa isang babae, mahaba ang buhok. Pasado siya sa akin panlasa, kumpara kay Raj, na mukhang hipon at tapon ng ulo. Hindi ko makuwang makipaghalikan sa kanya, malansa ang bunganga. Sa tuwing nag-uusap kami, nakalayo ako sa kanya ng 1 kilometro. Nang makapasok ng supladang babae sa loob ng campus, ay pinaanday kong muli ang aking sasakyan at iniisip ko ang mukha na magandang suplada. Ano kayang pangalan nun? Kapag nalaman kong pangalan niya, paamuin ko siya na parang pusa na alaga ni mami sa bahay. Malayo pa lang ako, naririnig ko ng malamusik ang boses ng aking ina. Ganito palagi sa bahay namin tuwing umaga. Naglalambingan sila ni Daddy sa harden at sumasayaw. Pagkababa ko ng aking sasakyan ay dumaretso ako sa kanila. Nag-aaway kami palagi ni Daddy, pero kinabukasan kapag hindi na mainit ang ulo namin, ay parang wala lang nangyari. Hi Mommy, Daddy, good morning! Bati ko sa kanila. Nagbeso lang ako sa kanila at kaunting kwentuhan, sabay pasok sa loob ng bahay at diretso na sa aking kwarto. Hindi ko na nagawa pang kumain ng almusal dahil antok pa rin ako. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis lang ako at pumunta muna sa balkonahe. Nandun pa rin sina Daddy at Mommy. Gusto ko kapag nag-asawa ko, katulad lang nila ni Masaya, yung kapag may nag-aaway ay nagkakabati din. Isa POV. Habang naglalakad kami sa kalsada ni Rina at Marian patungo sa eskwela, pakaramdam ko ay may matang nakatingin sa akin sa malayo. Panay ang linga ko sa kaliwat kanan habang ang dalawa ay nagtatalo. Ano ba Marian? Huwag kang humawak sa braso ko na parang tuko. Naaalibadbaran ako sa iyo eh. Naiinis sa salita ni Rina kay Marian. Ang arte mo naman, wala naman akong galis at hindi naman ako mukhang tuko, parang hahawak lang sa braso mo, damot-damot mo. Pairap din ang sagot ni Marian kay Rina. Kay isa ka humawak, wag sa akin. Feeling close ka sa akin? Ihulog kita dyan sa kanal kapag hindi mo ako nilabayan. Sagot muli ni Rina. Oo na, kapag lang ako nasagasaan, nagkapira-piraso ang aking katawan at ako'y namatay, mumultuhin kita. Hindi kita patatahimikin gabi-gabi. Sagot ni Marian. Eh di mas okay yun, para wala nang tuko nakakapit sa aking braso. Tsaka may pangontra ako sa multo. At mga maligno, kaya di mo ako matatakot. Sagot din ni Rina. Tumigil na nga kayong dalawa. Daig niyo pang inahing manok putak ng putak. Pagkatapos karatihin ng aming tandang, natutulig ang tenga ko sa inyo eh. Pareho kayong itulak sa gitna ng kalsada at ipasagasa sa sakyan. Saway ko sa dalawa. Natahimik naman ang dalawa habang nagtuturoan at nagtutulakan sa kalsada. Napapailing na lang ako ng ulo dahil sa kakulitan ng dalawa kong bagong kaibigan. Nang nasa loob na kami ng campus, katulad pa rin nung una, si Anthony ay nakaabang sa akin at may ibinibigay sa akin na 3 pirasong bulaklak at tinanggap ko naman to at nagpasalamat. Kasabay na rin namin siya naglakad papasok sa silid namin. Nang nasa loob na kami, nakita ko agad si Bisugo na nakaupo at nakayok-yok ang ulo. Si Misty ang laki ng ngiti pagkakita sa amin, pero makikita mo sa kanyang mga mata na may problema siyang dinadala. Hi sa inyong tatlo! Bakit ngayon lang kayo dumating? Kanina pa ako dito naghihintay sa inyo. Nakangiting bati sa amin ni Misty.
Hello, Misty. Sabay-sabay din namin bati sa kanya. Ang aga mo namang pumasok. Bakit ang aga-aga tulog ng isang yan? Tanong ko kay Misty na nakaturong aking nguso kay Bisugo. Pagdating ko dito kanina, gising pa yan. Excited magpakilala? Tingnan mo yung suot niya. Akala ko galing siyang binyagan na makita ko kaninang suot niya. Natatawang sagot ni Misty sa akin. Hala, oo nga. Bakit naman ganyan yung suot niya? Puna ni Marian at sabay lapit ito kay Bisugo na natutulog at hinawakan pa niya ang laylayan ng bestidang suot nito. Hoy, natulalay ka na dyan. Sita ni Rina kay Marian. Pakaalam mo ba, lumayo ka nga sa akin ng kaunti. Nangangating skins ko sa'yo. Pangaasar ni Marian kay Rina. Pesteng to, napaka-arte mo. Reklamo ni Rina. Huwag kayo maingay, may gagawin ako. Gugulatin ko si Bisugo. Wika ako sa kanila. Pumunta ako sa pinto at sumigaw. May sunog! May sunog! Malakas sa sigaw ko sa buong kwarto. Si Bisugo naman ay biglang nagising at napatayo't napatanong. Saan may sunog? Saan? Gulat na tanong ni Bisugo at binitbit ang mga gamit at tumakbo sa unahan. Bigla naman siyang napatigil nang nasa pintuan na siya nang marinig niyang nagsisitawanan ang mga kaklase namin. Natahimik naman sila na makitang hindi maipinta at galit na galit ang pagmumukha ni Bisugo. Masama nang tiningnan ako habang nakatayo pa rin ako dito sa may pintuan. Bumalik si Bisugo na hindi pinansin ang mga kaklase ko at ako. Hala kayo, nagalit na si Bisugo. Di bali na daw magbiro sa lasing, wag lang sa taong biglang nagising. Patay mali siyang sabi ko sa lahat ng kaklase ko. Sina Cyril at Russell naman ay dire-diretsyong pumasok sa loob na hindi napansin ang katahimikan at excited na binalita sa amin ang pagpunta nila sa Casa Isabela. Hoy mga kapatid, alam niyo ba kagabi kung saan kami pumunta ni kapatid Russell? Tanong sa amin ni Cyril. Malamang hindi. Hindi niya man kami kasama. Pabalang yung sagot ko kay Cyril. Ay, bastos mo sisi. Sabay hampas ng kamay ni Russell sa akin. Ako naman ay natatawa lamang. Ano ba kasi yon? Ichika mo na. Minute na kasi baka pumasok na lang si Sir. Mapapagalitan pa tayo. Sagot ko kay Cyril. Ganito kasi yon. Di ba kahapon hindi tayo natuloy sa lakad natin? Dahil si Missy hindi makakasama dahil may sakit ang tatay niya. Napag-usapan namin ni Russell na mag-bar na lang. Kaya nag-bar na lang kami kagabi. Alam niyo ba na may nabasto sa amin? Siyempre, hindi ako papayag na bastusin kami. Kaya tinarayan ko yung lalaki. Alam niyo ba, nung sasaklan ako ng lalaki, biglang dumating si Superman. Iniligtas niya kami ni Russell sa mga lalaki na mukhang kuhol. Grabe, ang galing niyang sumuntok. Sinuntok niya sa mukha tapos sinukmuraan na tinadyakan. Napahiga yung lalaki. Tapos nung tatayo na yung mukhang kuhol, ay bigla niyang hinampas ng upo ang bakal. Hindi nakagante yung lalaki. Pagayabang ni Cyril na kinikilig pa habang inaaksyon na kunwari may binubugbog na lalaki. Hindi namin namalaya na dumating si Sir. Nagtanong sa amin kung anong kaganapan dito kanina. Anong ingay yung naririnig ko kanina? Hanggang dun sa main gate naririnig ko malakas niyong tawa? Tanong ni Sir. Good morning po, Sir. Wala po yun. Natawa na lang po kami kanina. Ito po kasing si Maria na pagpapatawa. Kurong-kurong talaga. Sagot ni Ariel kay Sir. Si Maria naman ay gulat na gulat dahil sa tinora ni Ariel. Sa susunod, huwag yung lakasan ng pagtawa nyo. Baka ipatawag tayong lahat sa din office. Saway ni Sir sa aming lahat. Opo Sir, hindi na po maulit. Sagot naming lahat. Nasaan na si Miss? Yung magpapakilala ngayon. Ah, ayun pala. Halika na dito sa unahan, Miss. Tawag ni Sir kay Bisugo. Nagkatingin na naman kaming lahat dahil hindi napansin ni Bisugo si Sir Bool. Taktay, lagot na ako nito. Sinisi ko naman ako ni Misty at tinuro ang uso ni Bisugo. Miss, halika na dito sa unahan. Muling tawag ni Sir Bool kay Bisugo. Sir, nawalan na po ako ng gana magpakilala. Pakibasa niyo na lang po yung pangalan ko sa attendance niyo, sir.
Kung hindi niyo po taga alam, isusulat ko na lang po sa papel ang buong pangalan ko. Pwede po ba akong umuwi? Masama po kasi yung pakiramdam ko. Sagot ni Bisugo kay Sir. Ganun ba? Sige, kung masama talagang pakiramdam mo, umuwi ka na muna. At ako nang bahala sa iba niyo pang subject teacher. Pero dumaan ka saglit sa clinic kung gusto mo pasamahan kita sa isang mo kaklase. Sagot ni Sir. Ako na lang sir sasama kay Miss Beautiful. Pagpipresenta ni Ariel. Wag na po, kaya ko naman po yung sarili ko. Tawagan ko na lang po yung kuya ko. Magpapasundo na lang po ako sa kanya. Sagot ni Bisugo kay Sir. Naglag naman ang balikat ni Ariel nang hindi pumayag si Bisugo magpasama kay Ariel. Ito na po sir ang pangalan ko. Alis na po ako. Paalam ni Bisugo. Nagulat naman si Sir sa suot ni Bisugo na umiling-iling na lang ang ulo habang pinagmamasdan papalayo sa Bisugo. Lahat ng mga nakaklase ko ay nakatingin sa akin. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Wala akong ginawang kasalanan. Painosente kong sagot sa kanila. Napansin ko si Sir na nakangiti habang pinagmamasdan ang papel na binigay ni Bisugo. Siniko ko naman si Misty at tinurong aking nguso. Si Sir. Uy, si Sir Bool, nakangiti. Ano kayang sinulat ni Miss Classmate namin sa papel? Pangaasar ni Misty kay Sir. Namula naman ang mukha ni Sir. Si Sir may tama kay Miss Beautiful. Magiging karibal ko pa. Malungkot na sabi ni Ariel. Ay, si Sir, kinikilig. Share mo naman sa amin kung anong pangalan ba niyang nakasulat dyan. Tudyo ko. Okay, kumuha kayo ng papel at may long quiz kayo. Ang may pinakamababang nakuhang score ay magdadamo doon sa Josefina's Garden. Utos ni Sir. Hala naman si Sir, bigla naman niya ang quiz, Sir. Reklamo ng mga kaklase ko. Tumingin naman sila sa akin. Sa klase ng tingin nila, lagot ka sa amin mamaya Isa kapag kami bagsak. Napalunok na lang ako ng sarili kong laway. Lagot ako nito. Nagsimula na nga magbigay ng quiz si Sir. Lahat ng tanong ay hindi namin halos alam, kaya bagsak kaming lahat sa long quiz. Nagulat na lang ako nang pinagbabato nila ako ng binilot na papel. Itong dalawang katabi ko ay pinaghahampas ako ng libro. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Tama na yan, saway ni Sir. Bukas lahat kayo ay maghapon magdadamaw sa Josefina's Garden. Pagpapaalam ko kayo sa mga subject teacher nyo. Wika ni Sir. Natapos ang maghapon na klase na wala silang ginawa sa akin, kundi batuhin ako ng binalot na papel. Sa Anthony naman inadadamay pa ako minsan kapag pinagtatanggol niya ako laban sa kanila. Masaya kaming lumabas ng gate ng campus. Bye sa inyo! Paalam sa amin ni Misty. Ingat! Sagot ko sa kanya. Kami namang tatlo'y umuwi na rin at sina Cyril at Russell ay ganon din. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.